pagkilala. Para sa kanyang pag-uulat at interpretasyon para sa mga susunod na henerasyon ng pangatlong kabanata sa pakikipakan ng mga Pilipino para sa pagbabago ng lipunan, kalayaan at kaunlaran noong dekada 60 at 70. Sa kanyang ngayon klasiko ng koleksyon, ang Days of Disquiet, Nights of Rage, at iba pang artikulo sa mga diary at magazine. Para sa paglalaan niya ng kanyang buhay sa profesyon ng pagsusulat, sa iba't ibang anyong kanyang tinatampukan, tulad ng tula, fiction, salaysay, latsalain, sari na adaptasyon, kapwa sa Ingles sa Pilipino, na nagbunga ng mga obrang tulad ng Sa Daigdig ng Kontradiksyon at mga kakilala sa makikipagsapalaran, na hindi lamang walang kapantay sa kanilang husay, saysay at kulay, kundi nagtaas din ang pamantayan ng kagalingan sa panitikan sa literary journalism. Para sa pagsusulat niya ng mga nakaantig na nakapagmumulat ng dulang pangpelikula na tumatalakay sa mga tunay na pangyayari at napapanahong isyong panlipunan, tulad ng pakikisampot ng mga madre at pare sa kilusang Mondagawa, Sisters de la El, ang paniniis sa mga obrero sa kanong ng batas militar sa kapit sa Pataling Bayan ko, at sa ugat at patuloy na pag-iral ng paglabag sa karapatang pantao sa Orphan Office. Mga pelikulang nagpapatunay na hindi siya nanghiling pumasok sa isang anyong pansining na minamata ng mga mapagmataas na artista noon. At naniniwala siyang dapat tumugnay ng artista sa nakararaming Pilipino sa pamamagitan ng popular na medium ng pelikula. Sa pamamadukot niya sa loob ng 4 na dekada sa mga publikasyon tulad ng List of Philippine Speaker at Midweek Magazine, na natampok dahil sa pagdalathala ng ilan sa pinakamahusay na sulating na saksihan sa larangan ng periodismong Pilipino. At sa pamumunan niya, sa pagbibigay halaga sa detalye at sa kahulugan ng detalye na naging pamantayan ngayon sa paggawa ng investigative journalism sa Pilipinas. Para sa pag-aangat niya sa pamantayan ng pag-uulat at pagsusulat ng Pulse Entertainment bilang consultant at manunulat sa popular na publikasyong pang-show business, kasama ng kanyang pagpupunyagi na makatulong sa paglago at pagbabago ng wikang pambansa sa pamamagitan ng kanyang mga artikulo at kolom tungkol sa wika tulad ng showbiz lengua. Para sa pagtuturo niya sa Kolehiyo ng Komunikasyong Pangladda at Kolehiyo ng Arte at Literatura sa Universidad ng Pilipinas, ng mga kursong tulad ng pagsulat ng pelikula, panulaan, literary journalism, interpretative reporting, feature writing, introduksyon sa periodismo at buhay at mga akta ni Rizal. At para din sa pamamahala niya sa internship program ng Departamento ng Periodismo ng Kolehiyo ng Komunikasyong Pangbansa bilang kontribusyon niya sa edukasyon ng susunod na henerasyon ng mga profesional na komunikasyon at media. At para sa matapang niyang pamumuno na hindi iniinda ang peligro sa sariling buhay at kalayaan, Concerned Artists of the Philippines o CAP at panulat para sa Kaunlaran ng Sambayanan o PAKSAR. Patunay na kailangang makisampot ang manunulat o artista upang maunawaan ng mga tao ang mundo para mabago nila ito sa pamamagitan ng sama-samang pagkikot. Ang UP Gawad Taridel para sa taong 2013 ay binibigay Jose Flores Lacaba, mamamahayag, makata, mandudulan ng pelikula, guro, aktivista, at dating bilanggong politika. Nilagaan Alfredo E. Pascual, Pangulo ng Universidad ng Pilipinas, Cesar A. Saloma, Chancellor ng Universidad ng Pilipinas sa Liman, Rolando B. Tolentino, Vicano, UP Kolehiyo ng Komunikasyong Pangbansa.